araw. At gayon din po sa mga nanonood sa online. Ayan. Praise God po sa hapon na ito at tayo po ay nakasama-samang malayang sumasamba ho sa Panginoong Diyos. Anyway, ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang ating pong series ng Ten Commandments. Kung naalala ninyo, last Sunday, sinimulan po natin ito at sabi ho natin, itong mga utos na ito ay hindi ho utos para yung mga rules na ating pong dapat gawin para maligtas. Ito ay binigay dahil niligtas niya na ho yung mga tao. At ito ay para ganapin at ganun din buuin lalo at ma-enjoy natin yung pong laya na binigay niya ho sa atin. Kung kaya't ang gusto niyang mangyari ay lalong tumibay yung ating relationships. Kaya itong utos na to is not just for us to be guided doon sa mga gagawin, but for us to enjoy our relationship with Him and also other relationship, especially relationship with others. Kaya nung sinamarize si Jesus, itong utos na to, ano sabi niya? Love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your might. Then love your neighbor as you love yourself. So maintindihan nyo kagad na it's more on relationship. Kaya pag ito ay inaral natin at natutunan natin at tayo ay naging mapaghusga lalo sa ating kapwa at lagi nating pinupuna yung kanilang mga mali, mali basa natin. Okay ba yan? Kaya dapat lalo tayo nagiging mapagmahal sa Diyos at nagiging mapagmahal sa isa't isa. Makikita rin yan maging sa loob ng ating mga pamilya. Okay? Pakisabi mo sa tabi mo, ikaw ba ay lalong lumalago sa pag-ibig sa Diyos? Di ba? Okay, good. Now, kaya naman, sa ating pong pag-aaral, tingnan po natin to. As we come to know the Lord through His commandments, di ba? Through His commandments, nagkakaroon tayo ng tamang pananaw tungkol sa Kanya at tamang tugon. At yan ang tawag natin ay worship. Tingnan nyo, our proper response to who God is and what He has done and what He continues to do. Now, kung talagang kilala natin si God at alam natin kung sino siya, kasi sa utos pa lang niyang sinasabi, dito pa lang sa kanyang pinakikita na kagad kung sino siya. Di ba? Pinakikita na kagad. Isipin niyo lang ulit, konting mabilis na review lang. Ano bang sabi ng Lord sa Exodus chapter 20? Samahan niyo po ako kung sakali may dala kayong Bible. Ano sabi ganon? Ayan, sorry. Ayan, sabi dito, Then God spoke all these words saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. No? Introduction pa lang, ang linaw na kagad. Sabi niya, I am the Lord your God. No? Kung babasahin niyo yung Exodus 19, makikita niyo na kagad kung paano yung senaryo nung binigay ito. Kung may Bible po kayo, kasi hindi ko na nilagay sa slide. Pag nakita niyo yun, talaga magugulat kayo. May dala ba kayong Bible? Sige, tingnan natin, para naman ganahan kayo ng konti. Babasahin ko na lang din kasi para sama-sama nating makita. Okay lang sa inyo? O samahan niyo ako sa Exodus 19. Siyempre, bago yung 20, 19 muna, di ba? Tama ba? Makakakumali ako buti na yung sigurado tayo. No. Tingnan niyo, simulan niyo sa verse 18 ha. Makakatuwa yung senaryo ho dito. Dito pa lang, makita nyo anong klaseng Diyos siya. Kasi gusto ko maintindihan natin ito ng mabuti para makita. Sabi niya, Now Mount Sinai was all in smoke. Punong-puno ng usok. Na-imagine niyo bundok, balot na balot ng usok. Bakit? Kasi the Lord descended upon it. Napansin niyo, bumaba siya doon at may apoy. Na-imagine nyo na. So, apoy, tapos ito pa. And its smoke ascended like the smoke of furnace, and the whole mountain quaked violently. Wow, may lindol pa. Na-imagine nyo, may apoy na, may lindol pa. Kung tayo nandoon, palagay ko, hindi kayo makakatulog. Ano to? Grabe, may lindol. Parang gumagalaw pa yung bundok. Sabi niya, at biglang, when the sound of the trumpet grew louder, yan and louder, palakas ng palakas. Na-imagine, di ba? Nakakatakot, di ba? Biglang nagising kayo, Hindi, ganun talaga yun Kasi palakas ang palakas yun but sana, sabi, louder and louder. Parang nakakatakot to. Ngayon, siyempre, tignan nyo And the Lord came down on Mount Sinai to the top of the mountain. Kaya sabi ang warning niya, then the Lord spoke to Moses, Go down, warn the people so that they do not break through to the Lord to gaze, and many of them perish. Kasi may mga ilan, minsan kahit anong peligro nakikita na nila,
nag-o-OC pa rin yung osisor ba? Pumunta pa rin para sumilip. Yun, patay. Isipin nyo, may mga namamatay, nadakitan lang namamatay. Kung tayong ordinaryong tao, kakabahan tayo. Lumilindol na, umuusok pa, may apoy pa, tapos meron pang maingay na trumpeta na palakas ng palakas. Doon pa lang alam mo na, wow, this is not an ordinary God. Naintindihan niyo po? Ito is super powerful. Kaya takot na takot sila, then he began to speak. Ayan na yun. Then God spoke all these words saying, imagine, I am the Lord. That is my personal name. It was a name revealed by God Himself. Kanino? To us, His object. Kumbaga, pwede naman niya tayong sirain at any moment. He can do anything He wants to every one of us. Kahit sino sa atin, kaya niyang gawin yon. Pero pinili niyang makipagtipanan sa atin na parang kasal. Naunawaan? Kaya ito ay parang pinapakita niya. Kaya ang Diyos, yung ating relationship with God as a church is the bride of Christ. Ang hangad niya ay yung relasyon na yun ay parang relasyong mag-asawa. Kaya nga ang buhay mag-asawa, kaya kung gaano kahalaga yan sa Diyos, ay dahil yan ay larawan ng ugnayan ng Diyos sa kanyang iglesia. Are you following? Kaya makikita niya sa Ephesians chapter 5, verse 30 and 31. It is in reference to Christ and the church. Nung dinidiscuss niya yung tungkol sa husband and wife, yun sabi niya, it is in reference. No? Bakit ganon? Kasi kaya nga, tandaan niyo to ha, si Satan will do everything diabolically possible to destroy relationships, especially marriages. Bakit? Kasi nga, masisira yung larawan ng ugnayan ni Kristo sa iglesia. Kaya tatandaan niyo ha, kung kayo may asawa, lagi niyong pipiliin ang ayusin at hindi ang sirain. O, sino mag-asawa dito? O, kausapin mo, huwag mong sisirain ha. Huwag natin sirain ang relationship natin ha. Hindi ito tungkol sa atin, tungkol kay Jesus to. Kapag sinira mo, demonyo ka. Hindi kasi yun ang layunin ng demonyo eh. Naintindihan? Now, kung kayo naman po ay magiging dahilan ng kasiraan ng pamilya ng iba, ay huwag ka rin papayag na magtawag sa'y demonyo. Naintindihan natin. Now, balik tayo rito. This is something crucial. Kasabi ni Lord, you shall have no other gods. Hindi niya sinasabing maraming Diyos, kaya sabi niya, pero wala na dapat iba pang Diyos sa iyo, kundi ako lamang. Kasi nga, we have all the propensity to worship something because whether we like it or not, lahat tayo sumasamba. Kaya nga maraming tao, wala naman silang nakikitang Diyos. Biglang sumasamba sa araw, sumasamba sa puno, sumasamba kung saan-saan. Di ba? Kaya lahat tayo, meron tayong gano'n na we have the, parang somehow, yung parang inherent nature na merong something higher than us na minsan yun ang ating paglilingkuran. Yung iba sa atin, sabi, ay, wala akong ganyan. Hindi, pero yung idea mo, sinasamba mo. Nakukuha natin. Kasi may idea ka eh. So, inilalaban mo yon. Sasabi na, yun ang kanyang babala. Kasi yan ang makakasira sa ating ugnayan. Ang pangalawa, sinabi niya, kaya naman, you shall not make for yourself an idol. Kumbaga, huwag kang kukuha ng anumang larawan. Kasi isipin mo naman, kung halimbawa lang ha, yung asawa ko, ang litratong nilagay ko, kahit na mas maganda siya, halimbawa, si Marian Rivera. Insulto yun sa kanya. Tama? Bakit yan ang litrato? Ikaw talaga to, nire-represent ka niya. Di ba? Magagalit yun. Bakit ganyan ka? Hindi naman ako yan eh. And that is exactly the point. Kasi sabi ni Lord, I don't want you to make any idols to represent me. Kasi it's an insult. Are you following? It's an insult. Kaya hindi ka rin pwede mag-isip ng kahit ano, no, to create an idol in your heart. Kaya we need to put God first. Anong first? Even in the way we handle our finances, in the way we handle our interest, in the way we handle our relationships, in the way we handle our schedule, and our troubles. Kumbaga, kung may na-trouble tayo, sino una nating tinatakbuhan? Hindi pag mayroong trouble, parang natatakot ka sa multo, tatawagin mo ang Ghostbuster. Hindi yon. Dapat takbo agad kay God. Naunawaan? Takbo agad kay God. Yun ay isang bagay na gustong paunawa sa atin ng Panginoon Diyos. And ang lupit nito kasi, bakit? Tingnan nyo, kung gaano kaseryoso siya, sabi niya, you shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers and the children of the third and fourth generation of those who
hate me. Can you imagine? In your mind, because I love you, Lord, but I need something visible or something tangible. Kasi hindi ka nakikita eh. Pero sabi ni Lord, if you do that, galit ka sa akin. And the effect to the third and fourth generation, hindi dahil sa paparusahan ko sila, kundi they will be affected by your unfaithfulness. Kaya naman, sabi ni Lord, pero kung tapat ka naman sa akin, thousands to those who love me and keep my commandments. So in response to the goodness of God, kasi nga jealous God siya, ayaw niya ikaw mapunta sa iba dahil aabusuhin ka lang nila. Because anything else, any other gods, will never satisfy what we truly need in life. Walang makakasapat. Tao, hindi tayo masasapatan. Kaya nga, mga dalaga at binata, kung hindi kayo masaya na mag-isang kasama si God, kahit magpakasal kayo, hindi pa rin kayo magiging masaya. Kailangan maging masaya kayo sa Diyos. At dahil doon, ibabahagi mo yung saya mo sa ibang tao. Kaya marami nagpakasal, lalong nalungkot. Kasi malungkot siyang nagpakasal, isang malungkot. At isa pang malungkot, pinagsama mo, lungkot na lungkot. Di ba? Ngayon, kung ikaw ay masaya, isinama mo isa pang masaya, ang saya-saya. Ganun lang naman yan eh. Kaya yun ang susi sa buhay. Kaya ito, balik tayo rito. Kaya importante ito. Ngayon, knowing that God desires what is best for us, ang hangad niya ay lagi po yung pinakamabuti sa atin, yun ang totoong pagsamba. Whether then you eat or drink, and whatever you do, ano gagawin? Do all for the glory of God. So, titingnan natin ngayon, paano ba yan sa totoong buhay? So, God continued His commandments. Yung sa ikatlo at ikaapat, yun ang ating titignan. Itong sabi niya, basahin natin. You shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not leave him unpunished who takes his name in vain. And remember the Sabbath day to keep it holy. Kaya sa ating talakayin ngayong hapon, pinamagatang worship God, honor His name, honor His Sabbath day. Now, let me just begin with a simple question. Ano bang nire-represent ng pangalan mo? Kunyari, ano po ang pangalan ninyo nga? Baby. Ano nire-represent niyan? Baby. Yung totoo yung pangalan, what does it represent? Di ba? Kasi alam nyo, ang pangalan ay napakahalaga sa atin. Kasi it represents what? Our reputation. Tama? It represents our identity. It represents our history. Kasi yung pangalan na, kaya isipin nyo, kung gaano ka-importante yung pangalan, maaisip mo agad yung tao. Pag inisip nyo halimbawa, narinig yung pangalang Jose Rizal, ano naisip nyo? Yun ang naming bayani. Di ba? Kaya, pag naisip yung pangalan, kaya kung sakali naman marinig na yung pangalan mo, ano kayang tapasok sa isip nila? Kunyari, kwento lang, kilala mo ba si Paul? Si Paul! Nakapaw! Huwag na babanggitin yung pangalan na yan. O di ba? Parang, narinig mo na ba si Renato? Please! Huwag mong babanggitin yan. Di ba? Sakit sa loob yun. Pero pag sinabi mo, nakilala mo na si Don Tupas. Ay, oo! Malupit yun. Malupit yun. Iba dating nun. Di ba? Nakuha natin, meron kasing nakaakibat na reputasyon, identity at kasaysayan sa pangalan. Kaya iniingatan natin ang ating pangalan. Tama? Now, may pa ako isang tanong sa inyo. Bakit importante? Kasi we represent the Lord. Remember, we represent the Lord. Kaya nga, you shall not use the name of the Lord in vain because we represent the Lord. Now, ito naman. Now, ano talaga ang inaasahan mo sa buhay? What are you really depending on to live? Saan ka talaga umaasa? Lahat tayo laging may inaasahan sa buhay. Di ba? Kaya ho ang pagsamba, kaya ko tinanong ito, kasi hindi lang ho sa pagsasalita natin, hindi lang sa ating pag-awit, it is how we live and what we trust. Kung ano yung ating papantay na bubuhay at ano yung ating pinagtitiwalaan. Naunawaan? Sa lahat ng bagay, ipinapahayag natin yan. Kaya simulan natin. Honor His name. Balikan natin, honor His name. Ibig sabihin ng honor, ganito, para mas madali natin makita. Halimbawa, meron ho kayong t-shirt na suot-suot. Pero nakasando kayo sa loob. Nakita nyo ang paborito ninyong artista. Tapos, pinapirmahan nyo yung t-shirt. Ay, naku, pakipirma, autograph. Pinirmahan naman.
Yung t-shirt na yan, tiyak ko, hindi na siya magiging ordinaryong t-shirt. Hindi mo na yan basta lalaban, baka ikwadro mo pa yan. Tama? Kasi nakalagay doon, may pirma yan ng paborito ko. Nilagay mo yun. Tapos ilalagay mo sa kwadra yan. Inangat mo yan sa lahat ng iyong mga t-shirts. Yan ang ibig sabihin ng honor. You put that name above all other names. Kasi yan ay pagbibigay galang sa Kanya. Kaya sabi ni Lord, you shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not leave him unpunished who takes his name in vain. Isa-isahin natin. The name of the Lord. It represents his character, his authority, and his presence. Tama? At alam niyo ba, because it represents his character, kitang-kita mo kung anong klaseng Diyos siya. Kaya sabi niya, the Lord, L-O-R-D in capital. I am the same yesterday, today, and forever because I'm self-sufficient. Parang I am always present. Yun ang idea niya. Kaya kasi Yahweh, I am always present. Di ba? Kaya parang sabi niyo, ito yung Diyos mo. This represents Him. Yung name na yan ay sobrang powerful. Kaya alam niyo ba yung mga Hudyo during that time? Pag sinusulat nila, nag-scribe sila nung salita ng Panginoon, and every time they write the very name of God, alam niyo bang maliligo muna sila? At tatayo, maliligo, at magpapalit ng ballpen. Pagkatapos gamitin, itatapon na yung ballpen na yun. Ganon ka-sacred para sa kanila yung pangalan. Grabe no? Pag binanggit, hindi basta-basta nila binabanggit yung pangalan. Kasi it is something so sacred na parang ang taas ng galang nila na hindi labas nila sinusulat nang hindi sila nakaligo. Grabe, di ba? Kaya samantalang sa marami sa atin, we take that name so casually. Parang, bisan nga, pag nagulat tayo, ay! Kung ano-ano na nasasabi natin kaagad. Pero mamaya, papaliwanag ko pa yan. Now, yung authority naman, yung pangalan, may kapangyarihan yan. Di ba? Parang mga police, di ba? Pag hinuli ka, in the name of the law. Di ba? Hinuhuli ka. In the name of the law. Hindi in the name of Papay. Di ba? O law. Ano ba mga... Hindi na, grabe, ang tagal na nung Papay na yun eh. Bata pa ako nun eh. Ano na ba ngayon mga pinapanood na ngayon na cartoons? Renato, anong pinanonood mo ngayon? Wala. No. Papay ka pa rin siguro eh. Sa inyo, meron pa kayo naalala na cartoons? Wala na eh, no? Ha? Sino? O di ba rin na? Okay na yun? Basta, hindi ka naman tatawag na ganun pangalan. Basta you make sure na it's the name of the law. And of course, His presence. It means He is present. Yung talagang, wow, hindi mo basta babaliwalain yan. Kaya naman, tanda natin, God's name, He's God Himself. Kaya you cannot separate God's name from God Himself. Kaya hindi mo pwedeng laruin yan. Kaya God's name represents who He is, shows how we treat His name, and reflects how we treat Him. So, yung paggamit natin ng pangalan niya, yun ang pagtatrato natin sa Kanya. Naunawaan, pangalan natin, pwedeng paglaruan ng iba. Kunyari ako, tinatawag na, Rito Saking. Pritong Saking! Ganyan lang. But we cannot do that to God. Because every time you take His name, without seriousness, parang hindi natin siniseryoso yung Kanyang pagka-Diyos. Are you following? So, ganun katindi itong pangalan na ito. No, tuloy pa. Kaya naman, hindi rin magagap ng mga Hudyo yan during the time. Kaya every time they discover something, dinidikit nila yung pangalan just for them to easily see the greatness of our God. For example, kunyari, the Lord provide. Tatawagin na, Yahweh Yireh. The Lord Nisi, the Lord is my banner. Yahweh Shalom, the Lord is peace. Yahweh Shammah, the Lord is present. Yahweh Chebayot, the Lord of hosts. Yahweh Rohi, the Lord is my shepherd. Yung iba mga, Yahweh Rapha, di ba? The Lord is my healer. So, lahat ng mga katalin, nilalabas nila yun kasi they want to express yung kung ano si God. Di ba? Na wala siyang kaparehas. He's always the ultimate. When it comes to provision, He is the ultimate provider. When it comes to the victory, He is the ultimate victory. In terms of peace, He alone can give us the ultimate peace. Kumbaga, siya lang talaga. Kaya ganun wala pa doon ang Elohim. No? Wala pa doon yung mga El Shaddai. Naku, ano nyo? Ang dami. Hindi kayang gagapin. Kasi sabi ng Lord, ganun kaingat yung character ni God. Now, ito ngayon, you shall not take the name of the Lord. Hindi niya sinasabi, huwag mong dalin. Ang sinasabi niya, dalin mo pero pag-ingatan mo. Imagine, He is entrusting His name to us.
Parang sabi niya, okay, you carry my name. Big time ka, parang, kunyari pag ikaw ay halimbawa lang, sa mga iba, na kaibigan, halimbawa, isang mataas sa pinuno ng pamahalaan. Sabihin, hinuli. Kaibigan po si General so-and-so. Di ba? Medyo yung iba, ganun ba? Nag-iiba. Biro mo, ipinagkatiwala yung pangalan na yun. Sabi, huwag mo sisirain yung pangalan na yan, ha? Kumbaga, kung pinakasalan ka, itong apelido na to, ingatan mo to. Kayo ba sisirain niyo yung apelido ng asawa ninyo? Sabi niya, hindi ho, siya ho naninira Na hindi, ang punto natin, granting na lahat is maayos. Ayaw mong sirain ang pangalan. Lalo kung ang pangalan niyan, medyo dekampanilyang pangalan. Tama ba? Andiyan pa kayo? Kaya tinan nyo, pag nasira na, ang hirap na, di ba? Ang hirap na. Kaya ganun yung ibig sabihin na parang, huwag mong basta gagamitin niya ng ikasisira. Nakuha? Kaya ganun kahalaga ang pangalan. Now, ang sabi ng Lord, yung take, you carry that. Kaya ito ang sinasabi ng Lord. Ulitin ko ha, hindi lamang to take it, parang not to take it, but to take it with care. Paano yun? Dala-dala mo yan. Ibig sabihin, God has given you that powerful name. Grabe, kung dala mo yan, nagagamit mo ba ng tama? Tingnan nyo, sabi ng Lord, give thanks to the Lord. Call upon His name. Grabe, make known His deeds amongst the peoples. Ano sinasabi ng Lord? Yung pangalan na yan, pero namamblema ka? Ang dami mong problema, ang dami mong ino-worry. Ayan ang pangalan ko, i-withdraw mo yung kailangan mo. Use my name. Para sabi niya, pagka nangailangan ka, pumunta ka sa bangko, ito pangalan ko, dali mo. Yan ang sasabi ng Lord, you call upon Him. Alam niyo tayo, dami tayong worries because we don't call upon the name of the Lord. We are always dependent on our own name. No, we come to God because we know that His name is powerful. Amen po? Kaya people were clamoring after Him. Bakit? Because there is power in the name of the Lord. Kaya kanina, tuwan-tuwa kahapon, there is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Kaya isipin nyo, if we come in the name of the Lord, ang powerful niyan. Pero takot tayo kasi we do not carry the name. Carry the name. There is power in the name. Nalala ko, meron po nagkakagulo doon. Sabi niya, Pastor, tinawag ako bigla. Bakit? May inalihan ng demonyo. Ganun ba? Tapos isip ako 2 beses. Totoo kaya yun? Nag-pray ako. There is power in the name of the Lord. Pinuntahan ko. Pagpunta ko doon, nagkakagulo sila. In the name of Jesus. Tapos pagkabuhan, takbuhan naman. Sabi ko, teka. Pwede po ba sa tabi muna ho kayo? Papasok po ako. Hindi ka ba natatakot? Ba't ako matatakot? Di ba ako pumapasok sa pangalan ko? Pumapasok ako sa pangalan ni Jesus. Naintindihan niyo po? Minsan yun na nakalimutan natin. We need to carry and make known His deeds. Huwag nating ikahiya ang pangalan ni Jesus. And look at this. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you would what? Go and bear fruit. Minsan isip na, parang walang kakwenta-kwenta ang buhay ko. Hindi mo nakalimutan mo, pinili ka ng Diyos. And look at what He said. And that your fruit would remain, so that whatever you ask the Father in my name, He may give to you. Grabe. He gave you that name. Take it. Use it for His glory to become more fruitful to God. Minsan inisip natin, how can I multiply? Diba, challenge tayo, you evangelize, you tell the people about Jesus, about 5 million people we will influence to the Lord. Ang laki naman. Yung kapitbahay ko, hindi ko makausap eh. Bakit? Alam mo bakit? Kasi you're carrying your own name. But when you come to God, Lord, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Ano sabi ni Lord? Ask in my name, and the Father may give it to you. Naunawaan po. Nung nagsimula po ako sa ministry, hindi ho naging madali. Naalala ko, pati mismo mga sasakyan ko, binigay ko na sa Diyos, ibinalik ko na sa Panginoon. At ito po ang amazing part. Dumating sa panahon na nakabarong Tagalog ako, ang dami kong dala, nagko-commute po ako. Tapos bigla sabi ng Lord, sabi ko sa Lord,
I want to reach out for more people. Pwede bigyan mo ako ng sasakyan? Kasi yung suot-suot kong sapatos, tawa ng tawa eh. Tawa siyang tawa, naglalakad ako, tawa ng tawa dyan. Tumahimik ka nga. Ay sabi ng Lord, ay alam niyo ang bait ng Diyos? Binigyan niya ako ng pagong. Volkswagen. Naintindihan? And eventually, as the Lord allows me to minister for more people, binibigyan niya lagi ako ng magagamit ko para sa kanyang kalawalatian. There was a time, manghihiram ako ng libro sa mga meron. Ayaw ko pahiramin. Iniyak ko sa Diyos, Lord, tulungan mo ako. Gusto ko po mag-aral. Gusto ko po talagang matuto. Gusto ko magpakadalubhasa sa ginagawa ko para madala ko yung mga tao sa iyong katotohanan. Nung binigyan ako ng Diyos ang libro, tinitiis ko yung kain muna. Pero ngayon, tinan nyo, ang laki-laki ko na. Bakit? The Lord provides. Because there is a name who called me. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Minsan, alam niyo, hindi natin madala yung pangalan na may tapang. Kasi tayo una nagwo-worry. Tayo yung mukha natin parang lagi alala. Ang dami natin alala. Yung parang, alam mo, mahal ka ni Jesus. The Lord will provide for you. Lord, ako nga, wala ako eh. Paano ko naman sasabihin na kayo ang totoo? Kasi nga, wala kang makikwentong ginawa ko. Kasi hindi mo naman tinataglay yung pangalan ko eh. Dinadala mo yung sarili mong pangalan. Pati pag-pray mo, gusto mo yung pangalan mo pa rin eh. Lord, nag-share akong gospel, bless mo ako. Lord, nag-tithes ako, bless mo ako. Anak naman, puro pangalan mo eh. Hindi ka naman pupunta sa akin sa nagawa mo eh. Pupunta ka sa akin dahil sa ginawa ko para sa'yo. Andyan pa kayo? Hello? Naunawaan po? Alam niyo, yan ang malaking problema ng minsan ng mga tao. They thought that God deals with us based on our goodness. He deals with us based on the goodness of His Son, Jesus Christ. Carry His name. Take His name. Huwag niyong sayangin. Huwag niyong sayangin. Kaya naman, bakit? Why does God want us to proclaim His name? Because there is no other name that brings salvation to mankind. Sabi nga, there is salvation in no one else. There is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Wala nang iba. Kaya napaka-importante yung pangalan na yan. Dalhin natin. Huwag natin ikahiya sa classmate natin. Huwag natin ikahiya sa ating mga kapitbahay. Huwag natin ikahiya sa ating mga kaopisina. Huwag natin ikahiya. Kasi may pangalan. Kasi hindi ako mabuting tao eh. Palagay mo, hindi ka kayang baguhin ni Panginoon si Kristo? Sa kapangyarihan ng kanyang pangalan? Pag-isipan niyo mabuti. Hello? Huwag natin siyang ikahiya. Because there is power in His name. And look at this. Because His name is Jesus, for He will save His people from their sins. And paano kung tanggihan nila? Don't worry. Because for this reason also, God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name, so that the name of Jesus, every knee will bow of those who are in heaven and on earth. Lahat yan, lulukod kay Jesus. Pati yung mga nasa impyerno, luluhod sila. Bakit? And that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Grabe, no? Ganun ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, there is power in the name of Jesus. Take it! Tingnan nyo, wala kayong ka-power. Huwag kayong magalala, luluhod din ka isang araw. There is power. Iba naman, ganyan lang. Alam nyo, hindi nyo kilala yung pangalan eh. Pag kilala nyo yung pangalan, hindi kayo matatakot. Naunawaan? Kaya sinasabi ko na sa inyo, this is not about being religious. It is knowing what the name we carry, the power of the name we carry. Kaya tingnan nyo si John Bunyan, sinabihan siya, stop preaching about Jesus and you will be free. And alam nyo, he refused. He chose to be imprisoned for 12 years instead of silence. And because to him, the name of Jesus was not optional. It was everything to him. Talaga bang si Jesus, yung pangalan na yan, ay lahat-lahat para sa'yo? Pakikalabit mo yung katabi mo, talaga bang si Jesus lahat-lahat para sa'yo? Di ba? Kung siyang lahat-lahat para sa'yo, hindi ko sinabi na pag bumoto ka at mamimili ka, isusulat mo Jesus. Hindi ganon. Ang sinasabi ko lang, that every time you decide because of the name you carry. Now, every time you do something, you do it because of the name you carry. Amen? Nasusundan po?
we bring and we take the name of the Lord. Now, if God's name has weight in your life, you will not treat it casually and you will not keep it silent. Tama? So balikan natin ulit. Dito na. And shall not take the name of the Lord, your God, in vain. Ano ba ibig sabihin ng in vain? Ang ibig sabihin ng in vain is empty, weightless, without meaning. Yung parang walang dating, walang bigat. Yan. Parang to take the name of God, sabi ni James Stoker, is to use it without reality. Parang pag in vain, parang walang katotohanan. Parang sinasabi mo yung pangalan pero walang katotohanan. Parang alam mo yung 7 sons of Sceva, nalala niyo yun? Sabi niya, in the name of Jesus whom Paul preached, sabi ng mga demonyo tuloy, I know Paul, I know Jesus, but who are you? Walang dating, walang kapangyarihan, kaya inatake sila. Kaya minsan ganun tayo Parang dala-dala natin pangalan ni Jesus, pero walang dating, walang power. Parang pa-Christian lang tayo. Ulit, hindi ka ito ibang service. Pero parang walang reality ba? Parang kaya ang ayaw ng Lord, parang religious lang tayo. Katulad ng bansang Pilipinas. Di ba ang lungkot? Kasi we call ourselves the only Christian country in the Far East. Parang walang dating. Kasi isa tayo sa pinakakurap na bayan. Pag-isipan ninyo. Noong 1997, if I'm not mistaken, naglabas ng aklat, When America Told the Truth. Sabi niya, America has no future. Kasi 7 out of 10 Americans began to cheat sa exams. Sabi ko, umiyak talaga ako, nabasa ko yun. Sabi ko, Lord, kami sa 10 estudyante, 11 nagongopya. Kasama teacher. Di ba? Pag-isipan niyo mabuti. Tapos paano na yun kung sila 7 wala ng pag-asa? Paano pa kami? Kaya umaasa kayo na magbabago yung bayan. Hanggat hindi totoo si Jesus sa atin, walang aasahan sa atin. Kasi kung dala natin yung pangalan at totoo, masipag tayo para sa Diyos Tama ba? Tingnan niyo ng katabi niyo, tinutulugan lang, pinag-uusapan natin si Jesus. Halimbawa lang. Just to show us we have no respect for the Lord. Kasi kung tayo yun, at noong panahon namin, yung tinatawag na CAT, yung Citizens Army Training, di ba? Yung ROTC, nakatayo kami kahit hirap na init-init. Di ba? Dala-dala yung baril namin kunwari. Tapos napasa pa siya dahil sa presidente. Ayan na. Di ba? Diretso. Tayo, Diyos, may likha ng langit at lupa. Tutulugan lang natin. May habang may sinasabi, pero hindi tayo seryoso. We do not really care what his instructions are. We don't really care if there is something that we need to do. Kasi we don't really care. Sa isip lang natin, parang, okay lang yan. Bahala siya sa buhay niya. Ganun lang yan Pero sa totoo lang, hindi ako takot sa ganyang bagay. Alam mo bakit? Hindi naman ako mapapanis Sabi ng Lord, He will punish those who take His name in vain. Lahat tayo haharap sa Diyos. Mami, papaliwanag sa'yo paano ginagawa ng Diyos yun. Pero magugulat kayo. Hindi nakakalimot si God. Kaya nga, whenever we use God's name insignificantly, we are calling Him insignificant. Hindi siya ganun kahalaga. Kaya nga, do not take my name in vain. In other words, do not treat me as meaningless. Huwag niyo akong tratuhin na parang wala akong halaga. Naunawaan? Hello? Pakigising niyo yung katabi niyo ulit. Pakigising niyo, huwag ko kayo matakot. In the name of Jesus, gumising ka mo. Hindi totoo, huwag ka matulog. Kung gusto matulog, uwi ka na lang. Huwag dito. Pasensya na kayo, medyo mabigat ang aking pagsasalita kasi I don't want to take His name in vain. As a servant of the Lord, I don't want Him to be meaningless. Kaya nga paano ba natin ginagawa? Using God's name to insult. Iniinsulto natin ang ibang tao in the name of God. Minumura natin in the name of God. Di ba? May mga salitang God, ganyan. Dinuduktungan natin ng condemnation. Using God's name to indulge. Sabi ng Lord, hindi daw ako magigising muna ngayon, tulog lang daw ako. Kasi tamad lang. Sabi ng Lord, hindi daw ako maghuhugas ng plato ngayon. Sabi ng Lord, hindi ako papasok sa trabaho. At hindi ako papasok sa school. Sabi ni Lord, ginagamit ang pangalan ng Diyos for their advantage. Meron pa sabi ni kayo ba, hahayaan nyo na lang ba na ang pastor ninyo nagdadrive ng lumang kotse? Ginagamit
Ginagamit natin ang pangalan ng Diyos. Using God's name to intimidate. Parang nakikipag-usap sa akin si God. Kaya sinasabi ni God, pautangin mo daw ako. Ganon. Maraming lumalapit sa akin, Pastor, sabi ni God, ikaw daw ang gagamitin niya. Talaga? Ba't hindi niya sinabi sa akin? Ano nga naman kakausapin ka? Hindi ako inausap. Nakuha ninyo? Marami ginagamit ang pangalan. In fact, among us, minsan we carry the name of the Lord and we trust each other, pero sino naglulukuhan? Tayo. Karamihan na nanloko sa akin, Christian. Because they carry the name of the Lord, baba lahat ang aking radar. Kaya sinasabi ko na sa inyo kagad, huwag nyo na ibababa ang radar ninyo, lagi na kinakataas. Bakit? Ang daming gumagamit ng pangalan ng Panginoon para sa pansariling kapakanan. Kaya using to impress. Parang sinasabi, wow, too close to God. And using God's name impulsively. Wow, parang walang pag-iisip. Kaya mga ganong salita na parang hindi iniisip talaga si God. You see, friends, we don't just misuse God's name with our lips, we misuse it with our lives. Look at what he said. They profess to know God, but by their deeds, they deny Him. You see, God's name is not just a word. It carries His glory, it carries His authority, it carries His worth. Kaya nga, to take God's name in vain is to live as if God has no weight in your life. Yung bang hindi siya importante. Kaya nga sabi ni Paul, whatever you do or did, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, to Him, to God the Father. Alam nyo, minsan ako personally, praise God for the body of Christ. Minsan, akala ko laging tama yung ginagawa ko eh. Until somebody would tell me, mali yun. But if you carry the name of the Lord, seriously, hindi mo naman tatanggihan lang yung mga ganung bagay eh. For example, as a pastor, minsan may tendency kami to be entitled. May tendency kami to use the name because we're serving the Lord na hindi namin napapansin na nakakaabuso na kami ibang tao. Naunawa nyo? Sometimes, there's somebody who told me this, sabi niya ganun, nakaka-overwhelm ka. Oh, ganun ba? Hindi ko napansin yun ah. Sabi ko kasi, siyempre sa puso ko, I want to be a blessing. I don't want to be a burden to anybody. I want to bless people. I want to be the channel of God's love and blessing, not burden. Kasi sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako. I didn't know. Help me to be always aware na hindi po ako maging pabigat sa buhay ng ibang tao. Naku ha? Kasi minsan may pagka-demanding ang mga pastor eh. Diba kasi they use the name. Naunawaan? Kaya mamaya mayroon pa ako papakita sa inyo mga example na nangyari sa akin. But here, God is telling us, ingat kayo, kaya ito nakakatuwa. Yung isang kinento ni Pastor Peter kanina, naalala ko yun eh. Kasi yung kaibigan niya, namatay yung tatay. Maliit lang iniwan, billion na properties. Maliit lang. Ngayon, dahil siya yung Christian, siya yung panganay ha. Kung panganay siya yung lahat may karapatan para i-distribute yung mga properties na yun. Pero because of the name of Jesus in him, sabi niya, sige kayo na. So yung mga kapatid naman, normal lang, no-brainer, they will choose the best of the properties, tama? Hindi naman normal lang yun eh. So they took the prime properties at yung binigay sa kanya yung nasa remote na. Yung parang walang kakwenta-kwenta. But to him, it doesn't matter as long as the Lord is pleased. Okay ba yan? And alam niyo, amazing na nangyari. Years later, yung properties naging billion worth. Grabe no? Why? Because there is power in the name of the Lord. Kung i-honor natin ang pangalan ng Diyos, hindi tayo talo. Naalala ko rin there was a time, hindi nyo lang po naguro na inabot na to, na dyaryo po ako. Hindi na sinama yung mukha ko kasi hindi ma-print. Yun na lang pong pangalan ko. Di lang ako na dyaryo na internet na ako. Kinalat nila ang kabalbalan ko nagawa. Yung kabalbalan na yon ay, kumbaga sa journalism, na kuryente ako. Ayan. Di, sinabi, ganito ko. At hindi lang yun ang ginawa. Through word of mouth, sinabi lang napakasama akong tao na parang walang takot sa Diyos. Ako naman, hindi ko alam anong gagawin ko. Kasi siyempre, pag nasirang pangalan mo, anong gagawin mo? Kung may katwiran, ipaglaban mo! Mga ganyan, di ba? So, inisip ko, ipagtanggol ko rin ang pangalan ko. So,
Naghanap din ako ng mga ebidensya at pagkatapos, inilip ko na, idemanda rin sila. Ang problema ko, Christian din yung mga gumagawa. Ididemanda mo, Christian din. Christian din. Nakuha niyo yung sabihin, kaya may Christian, may tao pa rin yan, nagkakamali, di ba? So, ididemanda ko. Nag-pray ako sa Lord, Lord, tulungan mo nga ako dito para naman siguradong panalo. Sabi niya agad ganito, bakit mo sila ididemanda? Kasi sinisira nila yung pangalan ko eh. Oh, sila rin, dala nila yung pangalan ko. Nando kayo sa korte. Kaninong pangalan masisira? Sa inyo po. Oh, anong gagawin mo? Mas mahalaga po ang pangalan ninyo. Hindi ko na po itutuloy. Pinunit ko na. Kinalimutan ko na. At ngayon, pag binasa nyo sa internet ang pangalan ko, dala-dala ko yung message si Jesus. Bakit? There is power in the name of the Lord. Naunawaan ninyo? Pero taon ang binilang bago mo makita ang bunga ng karangalan ng Panginoon Kristo. Because He who honors the name of Jesus will surely be honored by God Himself. Naunawaan? Hello? Andyan pa kayo? Kaya sa mga estudyante, I challenge you. Pag nag-aaral kayo, remember, it's not about your honor. It's about the honor of Jesus. Minsan, gusto natin mag-honor tayo sa school. Nandadaya naman tayo. Ang gumagawa ng assignment, nanay natin. Let's honor the Lord by giving our best. Diba sa trabaho, let's honor the Lord by being diligent and honest. Amen po? Hello? Kasi in everything we do it in the name of Jesus. Yun ang sinasabi ng Lord. Whenever we say something to anybody, we keep that promise. Why? Because of the name of Jesus. Not us. Lord, paano kung di ko talaga kaya? Praise God, hindi mo kaya. Kasi kaya ng pangalan ng Panginoong Diyos. Amen? Kaya tuloy pa rin natin. Kasi ito niya, you shall not take the name of the Lord, will not leave Him unpunished. Who takes His name in vain. Amazing. You see, God is not cruel, but because God is holy, sabi niya, His name is not ordinary. It should not be taken without weight, without seriousness. Kasi sabi ng Lord, may kaparusahan talaga eh. No, alam niyo pa, ito may papakita. Nangyari ito sa akin. Bago akong pastor, dala-dala ko, yung hindi naman, medyo meron nang nagagawa ko, kaya may sasakyan na rin ako during that time. Yung sasakyan ko, tamang-tama, bibilang ko ng bagong radyo. Di ba? O di, pumunta ako sa tindahan sa may gawing Banawe. Doon sa Banawe, pagpunta ko, sabi nung tinder, Pastor Bang! Ang laki ng lukso na puso ko. Uy, discount! Ang sama ng puso, ng utak ko, utak swapang. Nakalimutan ko yung pangalan ni Jesus. Sabi ko niya, eto na. Di, talagang paulit-ulit ako, may discount, may discount, may discount. Yung saya ng tao, ulitin ko ako, dahil meron na akong kasalanan na nagagawang pinipilit ko yung tawad ng tawad, napaparanoid na ako ng konti. Bagamat yung tao, hindi ko maalam kung ano talaga lagay ng puso niya, yung tingin ko tuloy, parang yung saya niya nawala na. Naintindihan niyo? Dito na. Pag alis ko, sabi ng Lord, ba't ganun ka? Pastor ka pa naman, ba't katawad ng tawad? Di ba dapat binibless mo yung kapatid mo? Kaya ang tawag sa mga Christian, katipiran, hindi katapatiran eh. Ang sabi niya, i-bless mo sila. Lord, sorry po talaga. Ako nagpo-provide sa'yo, bakit hindi mo i-bless? Opo, Lord, sorry po. Kasi bibili ka rin naman sa iba, magbabayad ka din. Opo talaga. Tingnan niyo, parang tapos na, no? Years later. Actually, 1 year lang. 1 year later, nandun ako sa gawing Maynila, na-traffic ako. Sabi ko, naalala ko may Bible study dito. Maka-attend na lang nga muna kaysa sayang oras. Hindi pa uso nun yung yung mga audiobook, mga ganyan, di ba? So, attend na lang ako. Bumaba ako, umattend. Lo and behold, nandun yung mama. Tapos, eto ngayon yung pastor, nakaupo, nagtuturo. Alam niyo minsan, illustration niya, yung mga pastor pang nangunguna, tawad ng tawad. Isang tao na lumimas. Nangihina ako ng tawad. Pero diniinan pa. Tapos, siyempre, paranoid ako. Naalala niyo, paranoid ako. Hindi necessarily nasa laman ng puso ng kapatid yun. Kaya lang, paranoid ako. Sabi niya, amen, amen. Ba, ganun. Parang ang dating sa akin, pinatatamaan ako na ito. Parang tuwan-tuwa pa siya. Hindi yun ang laman ng puso niya. Baka ma-misinterpret niyo. Ako lang yun. Kasi nga, paranoid ako. Tama? Tapos ang Bible study, lumapit. Pastor,
Naalala niyo ako? Saan nga tayo nakita? Nagsinungaling pa! Nakakahiya! No, ito na. Nakita kami ulit. Humingi na talaga ako tawad. Patawarin niyo ako. Ang laki na kasalanan ko sa inyo. So, tumigta lang, sorry, naging kaibigan ko naman siya. Naging magkaibigan kami. No, alam niyo, nakakahiya man sabihin at kinikwento ko sa inyo. Pero ang Diyos hindi nakakalimot eh. Naunawaan? Paano pa ngayon, katulad sa Pilipinas? Bakit palagay niyo itong kahirapang nangyayari sa atin? Hindi dahil sa pagdala natin ng pangalan niya sa kahihiyan? The only Christian country in the Far East? Kita niyo yung mga kapitbahay natin, iniwan tayo ng milya-milya. 1950s, pangalawa tayo sa pinakamayaman na bansa. Pero ngayon, laughing stock na tayo sa Asia. Yung Vietnam, may VinFast na. Tayo, yung pinagmalaki natin noon, Saraw. Hindi ko ni-insulto yung pangalan. Pahaba lang siya ng pahaba. Kasi nagbasada ako eh. Yung 3 naging 4, 5, at ang dumadami, kabayo. Ngalala niyo pa? Tapos humaba na yung pangalan ng gusto. Pati pangalan humaba na, Sara na raw. Bakit hindi tayo nagkaroon ng sasakyang sarili? Nag-aral ang mga kababayan natin sa Germany. Pinag-training ng pamahalaan. Ano nangyari? God will not leave anyone who takes His name lightly unpunished. And kahabagan tayo ng Diyos. And I pray na tayo pong lahat ay talagang magsisi. And I praise God. Hindi natapos ang kwento. We, in one way or another, we took the name of the Lord in vain. And you know what? God took all that punishment to Himself, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastening of our well-being fell upon Jesus. So what does it mean to honor His name? Para hindi na tayo maparusahan, no? Kinuha na lang ni Jesus. So anong ibig sabihin na ngayon to? Paano natin siya i-honor? Then revere Him. Ascribe to the Lord the glory to His name. Sa lahat ng bagay natin ginagawa. Kahapon nga po nag-aaral ako, bigla akong sumingit yung kailangan kong gamitin yung apostolic ministry ko. Dinala sa akin yung apo ko. Papatulugin ko daw. At habang pinatutulog ko, normally kinakantahan ko yung bata. Pero kahit sa pagkanta, maniwala kayo sa hindi, sumasamba ako. Because I don't want to take His name in vain. Minsan sa ating pag-awit, hindi natin talaga pinapahalagahan si God eh. Kaya nung kinakantahan ko yung bata, ang ending ko, iyak ako ng iyak eh. Tulog na siya, pero ako iyak ng iyak. Hindi kasi ako makatulog eh. Hindi, joke. Kasi yung kanta, sobrang natouch ako talaga. And hindi ko pa kabisado, nakalagay yung ganyan yung aking iPad. At itong punto na to, kasi I was also at that time in pain. And I was in pain because I was thinking of something na ang laki kong pagkakamali. Kumbaga, I did not take the Lord's name seriously. At ito nga yung parte na yon. In that old rugged cross, strained with bigla ako naalala yung cross ni Jesus. Ito nga yun. Sabi niya, so I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Sabi ko, Lord, titiisin ko na huto, alang-alang sa pangalan ninyo. But I know one day, titiisin ko, kasi mas matindi yung suffering mo para lang ako mapatawad sa aking mga paglapastangan sa pangalan mo. But one day, I will exchange this for a crown. Amen? Nasusundan po? Kaya never forget to ascribe to the Lord
what is due Him and represent His name. Everyone who names the name of the Lord is to abstain from wickedness. Remember who you are. You are no longer Renato. You are now the representative of Jesus. You are no longer, ano pangalan ninyo? Lisa. You're no longer Lisa. You're now representative of Jesus. Forget about yourself. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Amen? Kaya we need to rely on His name. Lord, hindi ko to kaya. I am weak. I cannot overcome this. I am weak, but you are strong. Kasi ikaw lang, kung I can trust you with my salvation, I can trust you with the small things in my life. Because your name has power. There is strength, there is power, and there is hope. You see, friends, worship is not only about how we represent God, but it's also about how we rely on Him. Kaya nga, honor His Sabbath day. Now, tingnan natin sadali. Remember the Sabbath day to keep it holy. Yun ang sabi ng Lord. Remember the Sabbath day to keep it holy. Set it apart. Make this day a very different day. Set this day as a special day. Yan ang sinasabi ng Lord. So anong ibig sabihin nun? When you say remember, it's not only to recall. It means to observe, to prioritize, to set apart. Talagang ihiwalay mo yun. Di ba? Ihiwalay mo talaga yun. Ang sabi ng Lord, so anong kailangan mo remember? That in that Sabbath day, you remember that there is a God who is the Lord of all because He's the one instructing you to may take a Sabbath. Mamaya papaliwanag ko ano yung Sabbath. Then you have to remember that He is sovereign. He is all-powerful. Because you will not take that Sabbath seriously if you don't know God who is sovereign. That He is the Lord of our time. That He is our ultimate provider. That God is good. God knows what and knows and wants what is best for us. And God wants us to trust and obey Him. Talaga? Yes. Bakit? Ano ba dapat natin gawin sa Sabbath? Ito yung pinagagawa niya. 6 days, you shall labor and do all your work. You see, God wants us to work. Work is good. Work is a blessing from the Lord. If you don't work, you're not supposed to be eating. Tama? So, yun nasabi ng Diyos eh. But, sabi ng Lord, but after 6 days of work, ano sabi ng Lord? But the 7th day is a Sabbath of the Lord your God. Yung word na Sabbath, you have to cease from working. Stop working. Make it just between you and me. Are you following? Kasi nga parang mag-asawa yan. Di ba? Bagay kayo magkasama. Pero may isang araw na date lang kayo. Walang pinag-uusapan na pamilya, anak. Ang pinag-uusapan natin isa't isa lang. Nantindihan? Minsan wala nang ganung panahon. Minsan lagi lang inisip, yung gripo, tumutulo, yung gano'n, sira na naman, yung wala naman tayo pambayad ng utang, yung puro problema. Wag na, araw-araw nyo nang pinag-uusapan yan. Yung ika-7 araw, wala kayong pag-uusapan kundi sa, ganun na sinasabi ng Diyos. This time, it's just between you and the Lord. You set it apart for the Lord. It's something so special. Kasi sabi niya, it is of the Lord your God. In it, you shall not do any work. Yun ang ibig sabihin ng Sabat. It is not about the day. It is about wala kang gagawin. You and your sons, your daughters, your male or female servant, or your cattle, or your sojourner who stays with you. Can you imagine? Lahat pahinga. Lahat pahinga. Paano na? Ano na ang negosyo? Ayun nga. Nagtitiwala ka ba kay God? Nagtitiwala ka ba ng provision galing kay God? Kaya nung sinabi niya, huwag ka na itigil trabaho, hindi sinasabing tapos na yung trabaho. Ang sinasabi niya, will you trust me on this? I want you to rest. God is protecting not just the productivity, but people. Kasi tinan nyo your male servant, your daughters, your sons, lahat. Now, tuloy tayo. For in 6 days, the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Wow! Tingnan nyo, hinugot niya sa creation. Bakit niya hinugot sa creation? Kasi yan ang design. Kumbaga, ito yung television. Ginawa ko. Binibigay ko sa'yo. Ngayon, manonood ka 6 na araw. On the 7th day, patayin mo yung TV. Huwag ka manonood. Yan ang design niya. Gusto mo magtagal? Huwag ka manonood. Nakuha niya? Kasi sabi niya, itong pang-7 araw na to, hiniwalay ko to for that special day. 6 days, magtrabaho ka. On the 7th day, huwag ka magtatrabaho. Basta, tayong dalawang to. Para sa ating dalawa to, special to. It's kasi sabi niya, He blessed the Sabbath. Ibig sabihin, masaya to. Kasi ang bless, anong saya, di ba? Masaya to. At hindi lang masaya, holy ito. Talagang nakahiwalay ito sa lahat ng ibang araw. This is something unique and different. Are you following? Balikan natin. Masaya ba kayo pag Sabat niyo?
Yung iba, aligaga eh. Ay, parang hindi ako mapakali, wala akong ginagawa. Kaya kailangan kong magsayaw. Ha? Hindi. Kailangan kalimutan mo yan. Kailangan bitawan mo yung beat. And, pati alam nyo bang, itong Sabat na to, ulitin ko, it has nothing to do with the day. Bakit ko sinasabi? Kasi yung Sabat sa Bible, kasi minsan magtatanong, do you observe Sabbath? Which Sabbath? Ganun kasi ang daming Sabbath sa Bible. Na hindi ko na iisa-isahin kasi wala ko una. Merong initial Sabbath, yun yung sa after the creation. Meron yung temporal Sabbath, ito yung sa during the wilderness. Merong festival Sabbath na nag-celebrate sila ng festival na wala silang gagawin just to celebrate. May agricultural Sabbath. Can you imagine? Business mo, on the 7th year, hindi ka magtatanim. Tapos magtatanim ka ng 8th year, 9th year ka pa mag-aani. O paano yun? Kung hindi ka nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, hindi mo magagawa yan. Naunawahan? Sabi niya, and may spiritual Sabbath, mababasa sa Hebrews. Merong millennial Sabbath na mangyayari in the future. May eternal Sabbath where we will find rest forever in the Lord. Kaya ang tawag sa death, sleep. Natutulog, pahinga. Nakuha? Bakit sinasabi ng Diyos sa atin? Now, sabi ng Lord, unang-una, Sabbath was made for whom? For us. And not man for the Sabbath. Why? Based on God's creation and design. Si God, hindi naman niya kailangan magpahinga eh. Kaya He never sleeps, never slumber. Tama? Hindi niya kailangan magpahinga. But He showed us an example para may rhythm ang ating pagkatao because we need rest. Whether we admit that or not, we need rest. Even history supports that. Paano ko nasabi? After the French Revolution, gusto nilang tanggalin yung issue ng Christianity sa buong Fransya. Sila itong mga grupo na nag-create ng tinatawag na Unholy Trinity. Panahon nila Robert Speer, nila Voltaire, mga ganyan. Ano yung Unholy Trinity? Ito yung fraternité, égalité, liberté. Yan ang kanilang pinaglalaban. Kaya ang kanilang working hours, hindi 7th day, 10th day. Ano nangyari? They become unproductive, naging wala na silang inspirasyon, napagod, they got burnt out. Kawawa, the system failed. Same thing happened in Russia. Kaya, yun pa lang, sinasabi na, wala talagang, hindi yan meant for you to work nang walang pahinga. Nakuha? Andyan pa kayo. Now, alam niyo ba, nakakatawa, even science, na-observe nila yon na mayroong pattern, may rhythm ang tao. Ang tiyalog na dito, circaseptan ang tawag. Yung bang about 7th day, kailangan nagre-recuperate yung cells, lahat. May cycle. Naobserbahan nila yon. Hindi sila nakadiscover nun. Naobserbahan nila. Na wow, it supports exactly the idea of God that we need to rest. Diba? So, parang grabe si God. Iniisip niya lagi ang kapakanan natin. So ngayon, hindi issue dito yung araw. Kasi iba, pinagtatalunan pa yung araw. Sa mga Christian kayo, mga pag-aano kayo, Sunday kayo. Hindi totoo yun yung Sunday. Kahit basahin sa Acts, they gathered on the first day of the week. Kaya naging Sunday. Kaya nga yung Sunday, it reminds us that Jesus Christ resurrected from creation to redemption. Nasusundan. Now, ito ang amazing part. Nothing to do with the days. Kasi ilang palit na kaya yung kalendaryo natin. Wala na nakakaalam ano talaga yung first day sa atin. Kasi yung kalendaryo, palit-palit na yan eh. Merong Gregorian calendar, merong pang ibang calendar, ang daming calendar. Napansin niyo ba yun? Merong lunar, merong solar. Nakuha? Andiyan pa kayo? Di ba merong e-bike? Layo, no? Kasi ang dami ng palit. Now, bakit ko sinasabi? Kasi sabi ni Paul, hindi na issue yung araw. Tingnan mo, now accept the one who is weak in faith, but not in the purpose of passing judgment on his opinion. One person has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. Yan. Now, dinugtong niya. One person regards one day above another. Another regards every day alike. Each person must be fully convinced in his own mind. He who observes the day, observes it for the Lord. Ano sinasabi ni Paul? Huwag na tayo mag-away-away tungkol sa araw. Na dapat ang pagsamba natin, Sabado. Ang Sabat, cease to work. Hindi Sabado. Hindi yon. Ang ibig sabihin ng Sabat, cease to work. Saan nakuha yung Sabado? Tanong nyo sa Espanyol. Diba? Kasi, ang ibig ko sabihin, hindi yun yung ibig sabihin, dapat Sabado. Sabado sa mga Hudyo. Pero sa mga Muslim, sa Middle Eastern countries, Friday naman. Iba-iba, hindi pare-parehas. Kahit tayo, hindi tayo pare-parehas. Iba sa atin nagtatrabaho ng linggo. So, 6 days kayo mag-work, basta meron kayo isang araw. Pahinga, at ang focus natin kay God.
Naunawaan? Andiyan ba kayo? Kasi hindi ho ito yung bakasyon, ha? Iba yung bakasyon. Kasi pwede ka magbakasyon na hindi ka nagsasabat. Kasi Sabbath is for the Lord. Andiyan pa kayo? Kaya iba sa atin, nandito na, linggo, hindi pa nagsasabat. Nagpunta rito para magtinda ng insurance. Ay, hindi ikaw to, kanina. Di ba? Minimit ang kliyente. Hindi sabat yun. Sabi, paano yung mga nagbo-volunteers? Yan ang amazing. Mami, papaliwanag sa inyo yan. Papaliwanag sa inyo. Dahan-dahan lang. Kaya sabi naman ni Paul ulit sa Colossians naman, therefore, no one is to act as your judge in regard to food, drink, or in respect to a festival, or a new moon, or a Sabbath day. Kasi magtatalo-talo, bakit hindi kayo Sabado? Bakit hindi kayo Biyernes? Wala nang ganun. Things which are a mere shadow of what is to come, but the substance belongs to Christ. Kaya nga, sa Bible, sa totoo lang yung worship nila sa Lord, hindi lang during Saturdays, hindi lang din Sundays. Every day, day by day, in the temple, and house to house. Kanya lang, once a week, it's a special day. Special day. Bakit special day? Kasi ang gusto ng Diyos, tayo rin, dapat nagse-celebrate. Ano ang physical body ni Jesus sa lupa? The church, the body of Christ. So that's where we serve one another. Kasi kaya nga ho, yung mga nagvo-volunteer, because that's their gift to the Lord, they want to serve the body. Pero they have time para to meditate on God. Pero kung nagsiserve ka, volunteer ka, just because of your name, para may significance, hindi ka nagsasabat. Nakuha? Andyan pa kayo. Nasusundan niyo ba? Hindi ko mo nagsilingkod sa Diyos, sabat na agad, ha? Hindi. Yung kalalagayan ng puso. Tandaan natin yung busyness is one of the greatest enemies of worship. Kaya ba sa atin nagwo-worship na text pa ng text eh? Nagtitingin pa ng reels. Tapos bumibili sa Shopee or Lazada. Wag. Concentrate. Isipin mo, it's a day for the Lord. God gave us 6 days for ourselves. Ito nga isang araw lang, hindi pa i-concentrate sa Diyos. Nagmamadali pa tayo. Di ba? Ang lungkot naman. Kaya if you do not schedule worship, kaya remember, it's something intentional. Remember, something else will take its place. Prioritize private and corporate worship. Ba't natin nasabi? Kasi tinan nyo, pagdating ng worship with the corporate, saya-saya, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. May ganun pa ba tayong excitement? Di ba? Yung asa-serve tayo, praise God. Wala nang parking, nakakainis. Ang init-init, maglalakad tayo, galing po tayo sa McDonald's. Wala na, kundi masaya ka kahit mainit. Kasi Lord, thank you for the privilege we can worship openly before you. Kasi sa ibang bansa, sa sobrang persecution, naglalakad milya. Mahabang-mahaba para lang makapag-worship with the body of Christ. Pag-isipan nyo tayo, we're so blessed. Yung iba nga nagre-reklamo pa, ang lamig naman dito. Di ba? Paglabas naman, ang init! Balik tayo sa service! Hindi ako makatulog sa bahay, sa service, madaling matulog, malamig. Di ba? Di bless tayo. Di ba? Kaya isasabi ng Diyos, tingnan nyo, come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Kaya sabi ng Lord, ano sabi ng Lord? Not forsaking our own assembling together. Because we're body. We are the physical body of Christ where you can really apply. Dito ko matututunan how to really love the physical body. Kasi challenge yan. Nakuha? And encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Naunawaan po. Kaya ho, ang habol ng Panginoon sa atin is that He wants us to trust Him at all times. Friends, ito ang blessing. If because of the Sabbath, you turn your foot from doing your own pleasure on my holy day, kaninong day yan? Kay Lord. And call the Sabbath a delight. The holy day of the Lord, honorable, and honor it, desisting from your own ways, from seeking your own pleasure, and speaking your own word. Imagine, isasantabi mo lahat yun. Parang ganito, if you are so in love with someone, parang you're willing to leave everything behind para masolo mo lang. Sabi niya, ang tagal na nun, hindi ko na maalala yung mga araw na yon. Parang wala na akong paggunita ng mga araw na nakaraan. Sobra naman. Kaya alam mo bakit nawala? Wala ka na ring holiday kay Jesus. Kasi once na nabalik yan, I'm telling you, babalik din yan pagka sa kapwa mo na. No? Okay tayo? Babalik tayo. Tapos sabi niya, then you will take delight in the Lord
and I will make you ride on the heights of the earth. I will feed you with the heritage of Jacob your father, for the mouth of the Lord has spoken. You see, friends, hindi sinasabing Lord bakasyon lamang. Because rest is not in the absence of work. It is in the presence of God. Kaya nga kahit na ubusin mo yung oras mong kapapanood, pagkatapos nun, pagod ka pa rin. Di ba? Kasi kung wala ka sa presence ng Diyos, you'll never understand what rest really means. Kasi sabi nga ni Rick Warren, Sabbath is God's antidote to burnout. Kaya marami na burnout, hindi nagsasabath eh. So what should we do during Sabbath? And I will end. First, you rest your body. As in rest. He gives to His beloved even in His sleep. Nakakatuwa ang Diyos. Naalala ko when I was still studying. Kasi working student ako eh. At yung working student, hindi basta working student. I have my own work. Nagkikreate ako sarili kong trabaho. Nagluluto ako ng mga kakanin, nagtitinda ako ng peanut butter, at gawa ko din, at nagdo-drawing pa ako ng muka. Yung charcoal portrait. Tapos, mag-e-exam pa. Scholar pa ako. So, naintindihan niyo yung aking sitwasyon. Yung mga classmates ko, competitive. Nag-o-order kung kailan exam. Di ba? So, talagang kailangan kong gawin. Hindi ko pwedeng tanggihan kasi kung hindi, wala akong pera. So, minsan nagdo-drawing ako, tapos nagluluto, minsan tuduwa pa naman, ay, nako, walang problema ito, ganyan, di ba? Tapos, there was a time talagang sabi ko, hindi ko na kaya. Sabi ko, Lord, pagod na po ako, hindi na po ako makapag-aral, hindi na ako makakonsentrate. Anong gagawin ko? So, I prayed. Sabi ng Lord, tulog ka na. How did you know? It is in vain for you to rise up early and wake up late. For God gives to His beloved even in His sleep. Sarap, no? Tinog na ako. Aba, nanaginip ako. Yung teacher nagtuturo. Alam niyo kung ano nangyari? Yung tinuro niya sa panaginip, yun ang lumabas sa exam. Diba? Parang cheating, no? Hindi naman cheating kasi ibang value, pero parehong proseso. It's a review. And praise God, na perfect yung exam. Sabi pa nga ng teacher, ang talino mong bata ka. Di naman po. Pa-humble effect. Then you have to recharge your emotion. He restores my soul. Kasi yung emotion natin, minsan down na down eh. Okay naman yung katawan, pero yung emotion parang bagsak eh. Kaya nadadamay pati katawan. Tama? At ang pinakamayaga, you refocus your spirit. Come, let us worship. Because we need to be connected to the power. Kumbaga lobat na eh. Kailangan mo na isaksak. Kailangan kumonekta ka na sa banal na Diyos, sa banal na Espiritu ng Panginoon. Because if you don't come apart, you will come apart. Nagkakaintindihan? Because many people work all week, rest on Sunday, but never worship. So we turned a holiday to a holiday. And ang lungkot, hindi nila na-enjoy si God. And let me tell you this, what does it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Alam niyo po ba, nakaka-bless lang? Kasi there are some people who obeyed the Lord. And because they obeyed the Lord, eto, tulad ng Chick-fil-A. Amazing. Doon po sa Amerika, kailangan pa na magpaalam sa mga mall na hindi sila magbubukas ng linggo that people can have time to worship the Lord. Grabe, no? And look at them, they continued to thrive as a business. Hindi lang yun, pati yung Hobby Lobby. Sila, grabe silang supporter to the work of God. And nakakatuwa lang, they have 1,000 plus stores in the US. And they always close every Sunday. Even on a prime retail day. Bakit? Because they just want to focus on the Lord. Kapatid, I don't want you to be legalistic. I want you to be more practical. Siyempre, kung doktor ka, may trabaho ka, then at least one after 6 days. Kami, pastor, madalas Monday kami nagsasabath. Pero alam niyo ho, hindi ko makalimutan yung kwento ni Pastor Peter kanina yung kanyang anak, si Caroline. Grabe. Hindi nag-aaral paglinggo, nagpapahinga lang. Sabi pa nga ni Pastor, bakit ka nag-aaral? Mag-aaral ka. 10 days. Sabi niya, pangako ko sa Diyos yun that I will trust Him. Yung gumaduate lang naman na summa cum laude, nakakainis. Ba't ganun? Yung iba aral na ng aral, di pa pumapasa. Because they trust themselves more than they trust God. Are you following? Because the issue of Sabbath is not Sabbath. It is the issue of who takes control. See, ang issue ng Sabbath, do you really trust the Lord? Kayo pagod na kayo, hindi nyo alam bakit ka napapagod. Ano sabi ni Jesus? Lali ka. Learn from me.
For I'm humble and meek. I don't trust myself, I trust my Father. Learn from me. And I will give you my yoke. Hindi ko sinasabi hindi ka na magtatrabaho, but I will give you the work that is exactly for you. And I will be your farmer. I'll take care of you. And you will find rest. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, you alone know your real condition in life. Ikaw lang nakakaalam. Ikaw lang din nakakaunawa kung anong totoo mong kalalagayan. Marahil, hindi mo maintindihan, Lord, ba't parang di ko alam, parang wala akong maliwanag na direksyon. O kaya naman, parang ang bigat ng aking balikat na hindi ko maintindihan. Lord, I need you. And God is telling you now, I'm inviting you to come. Trust me. Trust me first. As you come to me, learn to honor my name. And as you come to me, trust me fully that you may find rest. Don't do beyond what I gave you. My grace is sufficient for you, for the work I have trusted for you to fulfill. Come. Baka naman kaya ka masyadong bagabag, takot, gulong-gulo. Baka hindi ka tuong nagtitiwala sa Diyos. Na parang akala mo ikaw ang may kontrol ng buhay. Si Lord ang may hawak, maging ng kinabukasan. And He wants you to fully trust Him by honoring His name and by spending time with Him. And God is telling you, come on, let's just enjoy a day together. Trust me. Kapatid, kung hindi ka totoong nagtitiwala sa Diyos at sarili mo pa rin, hindi mo maibigay sa Panginoon Diyos ang araw na para sa Kanya, be humble. Ask for forgiveness. Jesus Christ died for you that you will not suffer the consequences ng pag-aalipusta sa Kanyang pangalan in eternity. Bagamat may consequences sa lupa, but God will strengthen you by His grace. Pero, God first invites you to come. Kaya kung ikaw yung kinakausap ng Diyos, just raise your hand to the Lord. Lord, ako po yan. I want to carry your name, but Lord, hindi ko po nadadala with confidence. Kaya Lord, ako nagpapakumbaba ngayon. I want, Lord, to take your name seriously. Kung kapatid, yes, taas mo kamay mo. Huwag ka mahiya. It's between you and the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kayo sa mga sa balcony, sa upper balcony, sa mga nanonood online, I challenge you. Take God seriously. Don't play games with the Lord. He is serious with you. He gave His only Son for you. So be serious to Him also. Sa lahat na nagtaas ang kamay, sabi mo, Panginoong Diyos, patawarin po ninyo ako for taking your name in vain. Tulungan niyo po na ang puso ko ang punong-puno ng paggalang sa inyo. Dahil kayong Diyos ang makapangyarihan. And yet, sa kadakilaan ninyo, nagpakumbaba kayo. Nakunin niyo ang anyo ng isang alipin at sumunod hanggang sa kamatayan sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, upang kami mabigyan ng bagong buhay. Panginoong Hesus, patawarin niyo po kami. At lumalapit kami sa inyo ngayon. Tinatanggap ang imbitasyon mo to come. At Panginoon, salamat sa pangako ninyo that you will give us rest. Salamat sa pangako ninyo, Panginoon Diyos, that your yoke is easy and your burden is light. So Lord, I surrender my life to you. Take control of my schedule. Take control, Father God, of every decision I make. Let me give honor to your name and honor to your holy day, the Sabbath day. Let it be my delight, O God, to worship you, both privately and corporately. Na hindi ko po uunahin ang katamaran ng katawan. Na hindi ko uunahin, Panginoon, na pagbigyan ng, huwag akong mainitan.